Ayan bro Jan, dinig ka na bro. So 7 minutes para sa'yo bro. Your time start now bro. Okay, unang tanong po, kaklaruhin ko lang po yung yung tema. Ang tema po ay papatunayan ni Brother Mario yung kanyang ang pananampalataya ay hindi la ang kaligtasan ay hindi lamang sa pananampalataya. Ang tanong ko po, ano po ba yung dapat idagdag doon sa pananampalataya para maging malinaw po? Okay, sagot ko sa iyo, pananatili. Yan, sa John 15:6, sabi diyan ni Kristo, kung kayo hindi mananatili sa akin, kayo'y matatapong tulad sa sanga, matutuyo at mga titipunin at mga ihahagis sa apoy at mga masusunog. Hindi lang yan, pagsisisi. O hindi lang yan, gawa. Roma 2:7. Ang gumagawa ng mabuti, bibigyan ng buhay na walang hanggan. Okay, saan po nakatungtong yung pagsisisi, paggawa? Ito po ba ay nakatungtong sa kautusan? Yes, kautusan niya ni Kristo. Oo. Kasi sa Biblia, merong kautusan na hindi ka aariing ganap, meron ding kautusan na aariing kang ganap. Sa kautusan ni Moises, hindi ka aariing ganap doon, kapatid. Sa kautusan ni Kristo, aariing kang ganap doon. Ang katunayan, Acts 13:39. Yan, sa pamamagitan ng pananampalataya yan, aariing kang ganap. So, anong klaseng kautusan po ba yung sinasabi niyong kautusan ni Kristo? Ang kautusan ni Kristo, Galatians 5:14. Yan, sapagkat sa isang utos na uuwi ang buong kautusan. Ibigin mo ang iyong kapwa na gaya ng pagmamahal mo sa iyong sarili. Kung wala kang pag-ibig, sabi sa unang Korinto 13:2, wala kang kabuluhan kahit may pananampalataya ka, sabi ni Apostol Pablo yan. Okay, so pag-ibig sa kapwa po So, may ilang kautusan po ba sa Biblia? Sa Biblia, maraming kautusan. Pero bagamat maraming kautusan, merong mga niluma, merong mga binago, inalis, kagaya ng mga palatuntunan sa Kolosas 2:14, hindi na ayon sa atin na kasamang ipinako sa krus ni Kristo. Pero merong kautusan si Kristo na dapat sundin ng tao, yan nga yung pag-ibig, kapatid. Unang Juan 3:23. Okay, so hindi na po ninyo binabalid na kautusan yung nasa lumang tipan. Kautusan siya kung tatawagin na kautusan, pero hindi ka naaariing ganap doon. Kung gusto mong mabasa, Roma 3:19 hanggang 20. Acts 13:39, napakarami niyan, kapatid. Kung gusto mo, iisa-isahin ko, mamaya babasahin ko sa'yo. Ngayon, hanggang kailan po ito susundin? Yung kautusan ni Moises, hindi na dapat sundin yon. Kasi sabi sa Hebreo 8:7, nagkaroon ng kakulangan yun kaya inihanap ng pangangailangan ng ikalawa. Kaya nagkaroon ng bagong tipan na nasa Hebreo 10:16. At yung tipan na yon, isusulat sa isip at sa puso ng mga tao. Pag-ibig yung, kapatid, Galatians 5:14. Nauuwi doon ang buong kautusan pag ginagawa mo pag-ibig. Yan ang kautusan ni Kristo ayon sa unang Juan 3:23. Okay. So, kaya nyo po bang i-define kung anong ibig sabihin ng salitang pananampalataya? Yung salitang pananampalataya kasi, sabi ni Apostol Pablo, patay ang pananampalatayang walang gawa. Kaya sabi niya sa Santiago 2:14, anong papakinabangin, mga kapatid ko? Kung sinasabi ng sino man na siya may pananampalataya, pero walang mga gawa, maililigtas baga siya ng pananampalatayang iyan? Sinasabi ni Santiago na kailangan may gawa at hindi ka kayang iligtas ng pananampalataya lang. Yan, kapatid. Okay, so sinabi niyo po kanina na sa bagong tipan na po nakalaan yung kaligtasan, hindi na dun sa lumang tipan. Tama po ba? Objection, moderator. Anong Parang objection? wala akong binanggit na ganon. Bigla niya akong pinaratangan ng ganon. Sabi ko lang, hindi na tayo aariing ganap sa kautusan ni Moises. Okay. Tapos sa kautusan na tayo ni Kristo. Okay, so, Okay, di ibig sabihin nga so wait ibig lang bro. sabihin nga Wait lang sa bro, bagong Jan. tipan tayo ngayon nag-uusap. Wait lang bro Jan ha. Kasi sa objection to, tapos counter objection meron ka ba or hahatol na ako? Wala po, sige po. Okay. So ito yung hatol ko, brother Mario. Kung sinabi man mo yon or hindi, pinapayagan ko pa din maitanong yan ni brother Jan. However, meron naman 10 seconds kung hindi talaga masagot ng direkta. But ibabalik ko kay brother Jan kung
i-rephrase niya yung tanong niya or magpo-proceed pa din siya sa tanong niya. Ha? So bro Jan, Okay. proceed, I-rephrase ko na lang po. proceed bro. Kasi sabi niyo po, hindi na sa kautusan ni Moises. So, Last ibig 2 sabihin minutes. kautusan ni Kristo. So, nasa ano po yan? Nasa bagong tipan. Ano ho? Sa bagong tipan po ba, ano po ba ang kaligtasan? Sa kautusan o sa grasya? Utusan o grasya? Parehas. Both ang sagot ko. Both. Grasya kasi yung ginawa ni Kristo, yun yung grace. Pero hindi ibig sabihin ginawa ni Kristo yun, para ka ng si Juan Tamad, nga ka na lang, aantay mong bumagsak yung mansanas, ligtas ka na. Sa Biblia, tinuturo ang gumawa para maging sakdal. Ang katunayan, Colosas 1:28. Yung mga apostol, nagturo yan ng gawa para maging sakdal ang pananampalataya. Nakagaya ng pananampalataya ni Abraham sa Santiago 2:21-22. Okay, kaya niyo po bang i-define yung salitang grasya? Sige, yung salitang grasya, grasya talaga yan. Pero, hindi ibig sabihin yan, katulad ka na nga ni Juan Tamad, nga ka lang, aantay mo yung mansanas, kasi merong mga tao niwawalang kabuluhan ang grasya. Ang katunayan, unang Korinto 6:1, huwag niyong tanggapin ng walang kabuluhan ang biyaya ng Diyos. Yan. Kaya hindi ibig sabihin may biyaya ka, ligtas ka na. Pwedeng maging walang kabuluhan yan, kapatid. Meron ho sa Biblia na yung grasya ay walang gawa. Ano po ba ang sinasabi doon ni Pablo? Okay, sige, sasagutin kita dyan. Ang sinasabi mo kasi yung nasa Efeso 2:8-9. Sabi dyan, sapagkat sa biyaya kayo ay naligtas, ayun ay dahil sa inyong pananampalataya. Hindi mo pala, naligtas pala sila sa biyaya, pero dahil sa pananampalataya. At ang pananampalatayang tinutukoy doon, sabi ko nga sa stand ko kaganina, merong aral sa Espiritu dahil maraming uri ang pananampalataya. Pananampalatayang may gawa ang tinutukoy doon ni Pablo. Hindi nyo lang naintindihan mga Baptist. Okay. So, mamaya babasahin ko po yung pananampalataya. Pero ngayon, itatanong ko po, yung biyaya po ba at yung gawa na ito ay pwedeng pagsamahin o hindi? Pwede, Pilipos 2:12. Time. Kaya 7 nga mga minutes time. minamahal ko. Time na. Okay, Oo. so dyan nagtatapos mga kapatid ang unang pagtatanong ng ating negative. So shoutout muna sa ating nasa live mga kapatid. Sabi ni Bro John G, ligtas sa kasalanan, faith lang, ligtas na kaluluwa sa paghuhukom, faith and works. Shoutout din kay Charles Medina, sabi niya faith without works is dead. Ang works without faith is dead also.